Hello, magandang gabi. Ngayon ay pag-uusapan natin bakit yung mga katrabaho natin ay mayroong hindi magagandang ugali or behavior sa trabaho. In short, may attitude problem. Now, isa-isahin natin yung mga posibleng dahilan saan ito nagmumula or yung kanilang pinanggagalingan. Unahin natin yung basic unit ng ating society, which is yung family. Posible na kaya ganon ang behavior or attitude ng mga taong ito ay dahil dala-dala nila yung nakasanayan nilang ugali sa bahay, yung sistema ng pamumuhay nila sa kanilang mga tahanan. Malimit palamura, malimit palautos, malimit laging mataas ang dugo or high blood. So, kung ano yung ugaling nila sa bahay, syempre nadadala nila yon sa kanilang workplace. And it really affects the way how things are done in your office and how your coworkers behave. Ika nga nangingilag sila sa'yo. Kung hindi naman nangingilag is pinag-uusapan kinila ng hindi mo alam, which is napakasakit on the part of that person. Dahil, syempre, hindi mo rin naman masisi yung mga taong tinatamaan ng masamang ugali ng mga tao na dinadala yung hindi nilang magandang ugali mula sa bahay patungo sa trabaho. So, anong nangyayari? Nagkakaroon ngayon ng problema pagdating sa iyong workplace. Sa halip na magkaroon ng harmonious relationship, ang nangyayari is ikaw yung nagiging dahilan bakit nagkakaroon ng issues or problem maging ang mga katrabaho mo. Pangalawa, posible na nagkakaroon ka ng di magandang ugali or attitude dahil sa impluensya na din ng mga kasama mo. Ika nga, kung gusto mo na magandang output, quality work, and of course, sabihin natin na good behavior, dapat ang mga kasama mo ganun din. Diba sabi nga nila, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sabi nga ni John Maxwell, your level of success is defined by those people surrounding you. Pero, sabi nga nila, kapag pinalibutan mo ang sarili mo ng mga taong hindi maganda ang ugali, hindi maganda ang mindset, ganun ka na rin. Tingnan mo, kung sa magkakaibigan, kapag pinalibutan mo ang sarili mo ng 5 milyonaryo, ikaw na yung magiging pang-anim, di ba? Sabi nga nila, pag pinalibutan mo ang sarili mo ng 5 kaibigan na may mindset tungo sa tagumpay, ikaw na yung pang-anim na magiging matagumpay. Pero kapag pinalibutan mo ang sarili mo ng 5 empleyado na may masasamang ugali, syempre, ikaw na rin yung pang-anim doon. Sino pa bang susunod? Okay. Posibleng dahilan kaya may masama kang ugali is because nakukuha mo yun sa mga kasama. Ika nga, hawa-hawa effect. Ang patatlong dahilan bakit ka siguro may masamang ugali or attitude is dahil meron kang boss o dating boss na ina-idol mo or gusto mong maging kagaya niya pagdating ng panahon. So, ang attitude mo doon nakabase sa kanyang behavior, ang attitude mo doon nakabase kung paano niya tinatrato ang kanyang mga tao. Since idol mo siya, gusto mong maging kagaya niya. At itong mga boss na ito, kita naman nila na ina-idol sila nitong empleyado ng pagkasama-sama ng ugali. Pero bakit patuloy nilang tinotolerate? Posible dahil baka alam niya yung ibang ginagawa o may pinanghahawakan ito na pwedeng gamitin laban sa kanila. Pero imposible na hindi alam ng mga boss na masama yung ugali ng tao na to. Now, kung patuloy nating ito-tolerate or papayagan yung mga hindi magandang behavior ng mga ganitong empleyado, tapos nagiging destructive na sila sa organization, kasalanan din natin. Bakit? May kasabihan tayo, di ba? You deserve what you tolerate. So, ang mangyayari, it's either mag-backfire yan sa pangalan ng boss, sa pangalan ng organization, o maging sasamahan ng mga tao doon sa department kung saan siya kasali. Dahil, tatandaan po natin, kapag ang kabutihan ay iyong hinadlangan, ano ang tawag natin sa hadlang na yun? Di ba kasamaan? Alright. At syempre, baka kaya masama rin ang ugali ng tao na ito ay dahil sa kanyang masasamang karanasan dati mula sa ibang tao. So, nakaranas siya ng hindi maganda. Nakaranas siya na masisi sa hindi naman niya pagkakamali. So, yung mga karanasan na yon, dala-dala po niya. At ang ginagawa niya, sabi nga, learn from your mistakes. Ayaw na niyang maulit yon. Yung tiwala niya sa tao, yung pakikisama niya sa tao, hindi na kagaya ng dati. At siguro,
Yung panglimang dahilan bakit masama ang ugali ng tao na ito ay dahil marami siyang insecurity sa buhay. Ngayon, para ma-cover up yung mga insecurities na yon, ang gagawin niya, isisisi niya ng isisisi sa iba yung mga bagay na dapat sa kanya yung balik. Now, ang tawag natin doon ay projecting. Pinoproject natin or pinoproject ng mga taong may shortcomings or insecurities yung insecurities nila sa ibang tao. Halimbawa, may pagkakamali sa office. Gusto niyang umiwas. So, ang gagawin ng taong ito ay isisisi niya sa ibang tao na posibleng mas mababa yung level sa kanya yung issue or pagkakamali para nang sa ganon makalusot siya. Which is, ito yung mga nakakatakot kasama. Bakit? Dahil ang ganda-ganda ng samahan, ang ganda-ganda ng inyong turingan. Pero yun pala, pag nagkagipitan, doon mo lang malalaman ang totoong ibig sabihin ng laglagan. Now, may mga nakasama akong taong ganito dati sa isang company na pinacilitate ko, and sabi nga nila, okay, may isang tao silang kinagagalitan. Now, nung nakausap ko yung tao na yun, sinabi naman niya na may problema kasi siya. At yung problema na yun, sa lahat ng mga kasamahan niya, siya lang yung kabukod tangi na hindi nakapagtapos. Okay, so para sabihin natin na mapagtakpan yung insecurity na yun, lagi siyang galit, lagi masama ang ugali niya pagdating sa iba. Dahil alam niya, pagdating sa credentials, talong-talo siya. Ayun. So, mga kasama, ito lang po yung maipapayo ko. Kung may mga kasamahan tayo na masama ang ugali, tulungan natin magbago. Kung hindi na talaga kaya, unawain pa rin natin. Kasi sabi nga ng isa kong kaibigan, if you cannot be nice to these people, just remember to be good to them. Pero ito yung pinakamalaki or pinakamagandang pwede kong sabihin ngayong gabi. If you cannot beat them, okay? If you cannot beat these people, don't become like them. Huwag na po lang nating gayanin. Baka kasi pag tayo na po mismo ang napalagay sa ganong sitwasyon, kainin na rin po tayo ng sistema. At iyan po, magandang gabi. Sana po ay nag-enjoy kayo sa ilang minuto o may natutunan po kayo sa ilang minutong pag-share kong ito. Muli, thank you very much.